Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nasa unang linggo ng Marso, actually unang araw. Last month na ng ating first quarter. And ramdam niyo na ba ang summer? Yung mga inis na inis sa taglamig, ito na. Maiinis naman tayo sa tag-init. Minsan di na alam ni Lord kung saan tayo Pag sobrang lamig, dami nating reklamo kasi marami nagkakasakit pag tag-init naman. So, minsan, ganun talaga ang buhay, no? Mayroong mga pros and cons. Wala ho talagang perfectong sitwasyon. So, lahat ng bagay, lahat ng desisyon, lahat ng gagawin natin, may mga pros and cons. And ngayon po, syempre, pag March, alam na natin, ewan ko kung nakarinig na kayo ng sirena ng bumbero. Di ba madalas, unang araw, may mga parada. So, di pa ako nakakarinig ngayon Bakit ano pong meron sa March? Fire Prevention Month. Dahil nga, sabi, tuwing March ay nagsisimula ang buwan na kung saan ay maraming sunog. Dahil nga sa sobrang init, kadalasan overuse ng mga electrical na ginagamit natin, electricity. So ngayon po ay dumako tayo sa ating series ngayon, The Overlook. Kaya basahin natin, 1, 2, 3, go. The Overlook, Lessons from the Lives of the Unnoticed. Ano ba yung ibig sabihin ng overlook? Pag sinabing overlook, yung hindi napansin or unnoticed, ay pasensya na overlook ko tong bagay na ito. Ay pasensya na, hindi kita napansin kanina. So marami mga story sa Bible kung saan sila ay mga na-overlook sila. Kasi kadalasan mas na-emphasize naman talaga yung bida or yung mas malaking pangyayari. And itong series natin, ito yung mga pag-aaralan natin, mga characters sa Bible kung saan sila naman yung bibigyan natin ng pansin. At mula doon, ano yung matututunan natin sa kanilang halimbawa at maging sa kanilang buhay. Halimbawa po, meron po ba dito naging artista? Baka sakali tayo kasi maraming artistahin dito ayaw maniwala Sabi, pastor namin, sinungaling, sino artistahin dito? Meron ba? Di ka naniniwala? Okay, ito na lang. Sino dito nakapag-guest na sa mga teleserye? Wala pa rin. Wala pa rin. Kasi last week yun sayang papalabas ko sa dito, kaso nga lang di ko na makita. So, merong isang vlogger, tuwan-tuwa siya kasi lalabas na siya sa TV. Tapos, gumawa pa siya ng yung mga promotion, parang mga ilang minutong promotion yon. Tapos ito na, pinalabas na. Nakalimutan ko kung sino yung artista basta Channel 7 yata yon. Tapos yung lalaki, dumaan lang siya. Siguro mga 1-2 seconds lang siya. Yun na yung papel niya. Sa di ba yung mga meron, yung mga tambay, isipin mo yung taping nyo isang buong araw, tapos 2 segundo ka lang lalabas. Di ba? Minsan pa nga, meron pa nga yung mga commercial, di ba? Yung likod lang yung kita mo, pero tuwan-tuwa ka na nun di ba? Marami yung ganyang eksena sa Bible. Kung hindi natin bibigyan ng pansin, ay hindi natin makikita, meron pala siyang impact, meron pala siyang ginawa. So yun po yung mga gagawin natin, yun po yung pag-aaralan natin. And ngayon po, at bagamat ito, marami sa atin nakakakilala, pero hindi natin masyado siyang napapag-aralan ng mas malalim pa. So ngayon, I invite everyone na tumayo as a respect sa salita ng Diyos, pero basahin muna natin yung title natin ngayon. Baliktad. 1, 2, 3, go. Yan, siguro may idea na tayo dito kay Simon, the cross carrier. So yan yung ating pag-aaralan. At ano ba yung matututunan natin sa kanya? At ano yung kinalaman nito sa buhay natin? Let's connect that. Pero basahin muna natin yung Mark chapter 15, verse 21. 1, 2, 3, go. Nasalubong nila sa daan ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, na ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasa ang krus ni Jesus. And let us pray. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa panibagong pag-aaralan po namin ngayon. Bagamat sa eksena po sa Biblia, napaka-iksi lang po, ito lamang po lumitaw ang buhay ni Simon na taga Cirene, Panginoong Diyos. Maging sa ibang talata, lumabas din ito, pero napaka-iksi at kakaunti ang aming nalalaman sa Kanya. Gayon pa man, Panginoon, kung pag-aaralan namin ito ng mas malalim, meron itong matinding hamon sa buhay namin. Kaya dalangin namin, Panginoong Diyos, ang mga aral nito, Panginoon, ay maisabuhay namin, Panginoon. Ang kalooban mo ang mangyari din sa buhay namin. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang lahat po ay maaari na pong umupo. So kagaya na sabi natin kanina sa prayer, lumitaw din ito sa Matthew chapter 27 verse 32 and sa Luke 23
verse 26. Pero ito yung ating pinili. So, tignan muna natin, basic muna tayo sa unang pag-aaralan natin ngayon, yung mga impormasyon tungkol kay Simon. Yan. Noong unang panahon kasi, no, hindi uso ang apelido. Ngayon, PSA eh. Di ba kailangan mo ng PSA, magpapakasal ka, PSA, mag-enroll ka, kailangan mo ng PSA, kailangan mag-apply ka ng trabaho, mag-abroad ka, pupunta ka ng PSA, birth certificate. Noong unang panahon, ang hirap-hirap nung unang panahon, kumuha ng birth certificate, pupunta ka pa ng Maynila. Di ba? Eh ngayon, pupunta ka lang ng SM, may pangmerienda ka pa. Kung may pera ka, kung may pangmerienda ka. So ngayon, nakukuha mo na ng isang araw, dati isang buwan. Ganun ho, no? Yung nagmamadali kang magpumunta ng Saudi. Tapos, sa susunod na linggo na. Tapos isang buwan mo makukuha yung, yung birth certificate mo. Eh ngayon, isang araw na lang sa PSA. Kung tsatsagain mo lang, mga ilang oras lang, makukuha mo na agad. So, tingnan natin, sino ba si Simon? Kasi sa Bible, napakaraming Simon. Si Pedro, Simon siya. Yung, I think, kung hindi ako nagkakamali, yung pinagtuluyan din ni Peter nun, yung nagkaroon siya ng vision, di ba? Simon din yun. So napakaraming Simon no, sa Bible. So ngayon, ito yung, sino si Simon dito na tinutukoy natin, na tinatawag nating the cross carrier. Kasi pag sinabi nating cross carrier, syempre si Jesus Christ, number one na naiisip natin. Pero marami pang mga bumuhat. Pero si Jesus syempre yung pinakakilala natin. So tingnan natin, sino ba si Simon? Yan, 1, 2, ay, umatras na naman ba? Yan, 1, 2, 3, go. Yan, siya ay taga Cyrene o Cyrene, so sa English. So saan ba siya? Saan bang lugar yan? Yan, yung po yung kulay pula na yan. Ito po, ano lang to, ginugel ko lang yung Google Maps lang yung kahapon. So around mga over thousands of kilometers, yan po ay matatagpuan sa Libya. Napakalayo, no? Libya, tapos dadaan siya ng Egypt, tapos Jerusalem na, Israel na. Pero napakalayo. At ganyan po tumukoy nung unang panahon. Actually, kahit dito sa Pilipinas. Ewan ko lang ngayon kasi dami na nating messenger, may Facebook na. Nung unang panahon po, wala pong chat. Pag may beeper ka, sino nakaabot dito? Sino naka-idea sa beeper, mga kabataan? Si Kuya Obet, inabutan niya yung Obet, yung pager. Nung unang panahon, pag may pager ka, mayaman ka na eh. Naka yan dito. Nakasabit yan dito. Yun yung pamamaraan kasi nung unang panahon, ang hirap po mag-meeting, may meeting tayo alas 7. Ang tagal na, alas 9 na, wala pa sila. Ganun po nung unang panahon. Talagang maghihintay ka kasi walang messenger. Ngayon kasi may messenger na, papunta na ako pero naliligo pa lang. So ngayon po, sa kanyang, yung unang panahon, kay dito sa Pilipinas, saan po ba nakatira si Mang Kepweng dito? Mang Kepweng na taga Aguinaldo, dun pumunta ka lang dyan. Di ba ganyan po yung description ng unang panahon? Kasi wala tayong idea. Ito, walang apelido. So ibig sabihin, pag sinabing Simon na taga Cyrene, may idea na sila kung sino yung Simon na tinutukoy dito. At lalong-lalo na, taga malayong lugar. Ang layo, grabe, Libya, no? So, nakita nyo yung paglalakbay nila, no? Ewan ko bakit sila palipat-lipat, di natin alam. Kasi kahit ako po, no? Marami din ako natirhan, malalayo din eh. Pinanganak sa Cebu, napunta Maynila, Pampanga, napuntang Rizal, napuntang Bicol. So napakarami ng lugar. So kanya-kanya tayong mga karanasan sa buhay. Nevertheless, siguro may mga opportunity na wala doon sa Cyrene, nalilipat sila ng ibang lugar. So yan po yung kanyang unang description. And pangalawa po, sino kaya siya? Nabasa rin natin to kanina. 1, 2, 3, go. Yan, another description. Siya ay ama nila Alejandro at Rufo. Nung sinulat to ni Mark, ibig sabihin, yung kanyang sinusulatan, kilala sila Rufo at Alejandro. Kasi kung hindi nila kilala, kung ako si Mark, bakit ko pa sasabihin? At ito yung titignan natin, may lesson yan mamaya. May malalim na aral sa atin yan lahat. Kung sino sina Alejandro, lalong-lalo na si Rufo. Basta ang sigurado ko, hindi Madrid ang kanyang apelido. Kilala niyo na, no? Yan. May mga tumatawa sa joke natin. Okay, letter C. 1, 2, 3, go. Krus ni Jesus. So yan yung pangatlong pagkakakilanlan sa kanya. Siya ay sapilitang ipinapasan ang krus. Pag sinabing sapilitan, syempre,
ayaw mo. Just imagine meron ba dito mga wala naman yung mga amo nyo, meron ba dito ayaw nang pumasok sa trabaho nila? Pagod na ako, yung sungit ng amo namin. Meron ba dito? O kaya, di ba, ang pagpapasok ka sa trabaho, tapos ang bigat-bigat ng kalooban mo, kasi nga unang-una, ang baba ng sweldo dito. Pangalawa, kadalasan, toxic yung paligid. Ano pa ba? Pangatlo, minsan parang hindi mo gusto yung pagtrato sa iyo ng amo mo. Pero at least doon, sumisweldo ka. Pero ito, si Simon, pinagbuhat ng krus. Walang sweldo. At ang mas malalim pa dito, ang mahirap pa dito, nakakahiyang magbuhat ng krus. Ito'y katumbas na tinatawag ng walk of shame. Alam niyo ba yung walk of shame? Di ba dito sa Batangas dati, sa Tanawan, Batangas, halimbawa, merong snatcher. Snatcher ako, nagaganyan niya, no? Palalakarin siya sa bayan nila. O kaya merong, nahuli siya, nagbebenta ng droga. Drug pusher ako, nakaganyan yan. Kaya nga nirereklamo yung dati, di ba, yung mayor ng Tanawan, Batangas. At ito pong pagbuhat sa krus, hindi lang yan basta pagbuhat sa krus. Ito ay pagpapahiya. Kasi ang pinapako lang sa krus, ang bumubuhat sa krus, ay yung mga matitinding kriminal. Ibig sabihin, napakatindi nung nagawa nilang kasalanan. At para ikaw, pagbuhatin ka ng krus, at napadaan ka lang, parang ang malas mo naman. Di ba? Yung parang na-enjoy mo. Titingnan natin, kaya tatlong bagay po ang makikita natin dito. Mga aral, yung mga aral na makikita natin, or yung encounter with Jesus. 1, 2, 3, go! Mga aral sa pagtatagpo ni Simon at Jesus. Ano yung mga lessons na makikita natin dito? With the encounter of Jesus, of Simon to Jesus. Nagkaroon sila ng pagtatagpo. Tatlong bagay po na mahalaga at naniniwala ako na ito po'y nangyayari din o nangyari na rin sa buhay natin. Unang bagay po na matututunan natin dito na 1, 2, 3, go. Gawin natin ang redireksyon ng Diyos sa buhay natin. Asan yung redirection dito? Babalikan ko yung Mark chapter 15, verse 21. Basahin nga natin. 1, 2, 3, go. Nasa lubong nila sa daan ang lalaking galing sa bukid. Saan galing si Simon? Sa bukid. Anong ginawa niya kaya sa bukid? Meron ba dito nakapagbukid na? Ayan, si Pastor Rodel din pala, mga probinsya. Di ko alam kung siya ay magsasaka o dumaan lang galing sa bukid. Pero, kasi hindi naman din detalye. Pero let's just assume na galing siya sa trabaho. Bagamat ito'y umaga pa, no? Pagkagaling ka sa bukid, malamang saan na kaya siya papunta pagkatapos nito? Malamang pauwi na siguro siya. At ikaw, galing ka sa trabaho, or ang habang paglalakbay, wala pong tricycle dito nung unang panahon, Naglalakad lang. Nung unang panahon po, yung lalong-lalo na sa mga probinsya, yung dyan lang yan, malapit lang yan, 3 bundok po ang katumbas niyan . Huwag kayong magtatanong sa probinsya, malapit lang yan. 3 bundok aakyatin mo bago ka makarating. So ngayon po, nasa lubong, ikaw si Simon, ang gusto mo magpahinga na. Pero kung tama man sabihin, yung salitang kamalasan, uuwi ka na lang, napigilan ka pa at pinagbuhat ka pa. Diba? Parang kung papahinga ka na lang pinagbuhat ka pa ng krus. Okay lang siguro pinigilan ka. Okay lang siguro na pinatigil ka. Diyan ka muna, manood ka. Ibang bagay yun, di ba? Yung dati, pag may parada dito, naranasan ko to yung parada dito, tapos hindi makapasok dito sa Rainbow kasi nga, dito yung simula ng parada. Alam niyo yung sama-sama na ng tiyan ko? Oh, my goodness. Baka mangamoy dito sa parada. Parang ang hirap nun, ang hirap pumasok. Alam natin nung karanasan dito dahil minsan tumatapat ng Sunday, di ba? Yung kadalasan pala, Sunday pala, yung pesta, yung sasakyan, ang hirap pumasok. Pero ito, hindi lang siya meron. Tagabuhat pa siya. Just imagine yung kahihiyan na naranasan dito ni Simon. Siguro kung ikaw yung kung nabubuhay siya sa panahon ngayon, trending si Simon Picturean to. Ito, masamang tao yan. Kasi mga masamang tao yung pinapako nung unang panahon. At dito, kasama niya sa larawan, si Lord Jesus Christ. Si Jesus Christ, tinuring siyang masamang tao. So ito yung nangyari sa kanya, yung redirection. Nasira yung plano ni Simon.
So, gusto ko pong ikwento sa inyo si Chuck Colson. Kasi lahat tayo may mga plano tayo sa buhay eh. Pero naniniwala ako marami na siguro mga plano sa buhay natin na pumapalpak. Pero at the end, nakikita natin, after 10 years, after 20 years, kaya naman pala hindi nagtagumpay yung plano ko kasi mas maganda pala ang plano ng Diyos. At dito, hindi ho aksidente na siya ay pinagbuhat ng krus. Isang magandang halimbawa po dito na maiko-connecta natin sa buhay po ni Chuck Colson. Yan, si Chuck Colson po, siya po ay 1970s, isa siya sa mga assistant or kasamahan o lawyer din ni President Nixon sa USA. Sino po si President Nixon? Siya po yung kauna-unahang presidente na na-impeach sa USA. Yan. And nag-iisa lang actually, nag-iisang presidente. At ngayon po usapin yung impeachment ngayon, ano? Sa Pilipinas ka lang makakakita ng presidente at vice-presidente ini-impeach. Di ba? It's more fun in the Philippines. But anyway, si Chuck Colson, and dahil po sa tinatawag na Watergate scandal, hindi po ito scandal natin katulad ngayon na ito po scandal political po ito. Hindi ko na ikikwento, research nyo na lang, marami namang internet. Basta, to make the story short, siya po ay nakulong. I think that was 1974. Pero ang alam nyo po, no, marami siyang pangarap sa kanyang pagiging politiko at kadikit niya pa ang presidente noon. Pero sabi niya, nung siya ay nakulong, I think 7 months, the greatest thing that happened to me, sabi niya, nung siya ay nakulong. Bakit? Kasi meron siyang nabasa doon na libro ni C.S. Lewis. At dahil po doon, nakakilala siya sa Panginoon. At simula noon, nung paglabas niya ng kulungan, siya po ay nagtayo ng tinatawag na yung prison ministry. Sira yung plano niya eh. Sino ba dito gustong makulong? Napakahirap pong makulong. Pero kahit sa kulungan pala, kaya mong katagpuin ang Panginoon. Ito po si Simon eh. Nakatagpo niya ang Panginoon doon lang sa krus. Pero mamaya malalaman natin kung ano po yung impact niya sa buhay niya. At maging sa atin, meron ding impact yon. So, tuloy natin. Ito, katatapos lang ng EDSA Revolution Anniversary. May connected to eh. Sino po ito? Si Ninoy Aquino. Ini-interview siya ni Pat Robertson, 700 Club, that was 1981. Siya po ay naging political prisoner po siya dito sa Pilipinas noong 1970s. And then, kinailangan niyang operahan sa puso. I think 3 bypass surgery kailangan niya. Pero sabi niya, ayaw niya magpa-opera dito sa Pilipinas. And then, sabi nga niya sa interview, miracle, kinausap siya ni Imelda Marcos. Sige, gusto mo magpa-opera? Sige, pumunta ka ng ano. Mamayang gabi, bumiyahe ka. Pumunta siya sa, I think Dallas yata yon. Pero alam niyo po yung kwento niya, habang siya ay nasa kulungan sa Pilipinas, meron siyang TV. Gabi-gabi napapanood niya si Pat Robertson. And then, nung pumunta siya sa Amerika, naging matagumpay yung kanyang surgery. Nabasa niya ngayon, hindi pa siya totally nakakilala sa Panginoon, nabasa niya ngayon yung libro na sinulat naman ni Chuck Colson kanina. Tapos sabi niya, parang ano lang to, feeling ko ano lang to political agenda lang to. Propaganda lang siguro to. Pero eventually, nagkita po silang dalawa. At dito na-interview siya, and talagang malinaw po sa kanya yung salvation. Malinaw sa kanya yung kaligtasan. Pwede nyo pong panoorin niya, nasa YouTube po yan. And alam niya yung kanyang purpose sa bansa natin. Alam niya yung kanyang relationship kay Jesus Christ. Kaya po siya nang na-interview dyan. So makikita po natin, katulad po ni Chuck Colson, sa kulungan, nagsimula, makatagpo niya ang Panginoon. Kaya nga sabi dito, sought freedom, kasi nakakulong siya eh. Tapos dinala lang siya sa Amerika para operahan. Pero he found it in Christ. Minsan may mga pagkakataon po sa buhay natin na lubog tayo. Pero itong pagkakataon sa buhay natin na lubog tayo, ito pa yung mga pagkakataon na mas nakakatagpo natin ng Panginoon. Meron ba dito yung naranasan na natin maaaring lubog ka na sa utang, o kaya ang gulo-gulo, broken family, o ang dami mong kabiguan, bagsak dito, hindi ka makahanap ng trabaho, kung ano-ano mga pagsubok sa buhay. Pero marami po sa atin, sa mga ganitong pagkakataon, mas nakakatagpo natin ng Panginoon. Ito po yung first encounter ni Simon. Napakahirap ng kanyang sitwasyon. Pinagbuhat ka ng krus, wala ka namang kinalaman doon, nakakahiya. At siyempre, pagod ka pa.
Pero sa mga pagkakataong ito, kahit ano pong hirap, basta kasama mo ang Panginoon, asahan mo meron hong pagpapala. At ito po yung mga matututunan pa natin, yung impact na nagawa ni Simon na the cross carrier. Pangalawang bagay po na matututunan din natin sa buhay po ni Simon. Yan. 1, 2, 3, go. Ang pagpasa sa krus ni Jesus. Sabi dito, doon pa rin sa verse 21, pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Sa mga nakakilala po kay Pastor Joe at naaalala nyo yung kanyang laging paulit-ulit na kwento, ang lagi niyang unang-unang beses na nabasa niya ito, ang lagi niyang tanong, bakit Lord, hinayaan mo na may magbuhat ng krus? Naalala niyo po ba yon? Parang, di ba, parang ikaw yung bida eh. Sabihin na natin, talaga si Jesus Christ talaga yung bida. Pero syempre tayo, mga ano tayo, parang idealistic. Idealistic tayo. Lord, dapat hindi mo na hinayaan na may tumulong sa'yo. Pero ang tanong, bakit may tumulong? At pangalawa, bakit niloob ng Diyos yun? At alam naman natin, kung babasahin natin yung story nito, talagang pagod na si Lord Jesus Christ. Ano, nung panahon na ito, at hindi niya na siguro mabuhat yung krus. Pero ano yung matututunan natin dito sa simbolismo ng pagpasan ni Simon sa krus ni Jesus? Kagaya ng sabi natin dito, kailangan ho natin ipagpatuloy ang pagpasan sa krus ni Jesus. Ano po yung nangyari dito? Habang nagbubuhat si Jesus Christ, ano ba yung nangyari bago siya magbuhat ng krus? 'Di ba? Binugbog muna siya eh. Anong oras siya inaresto? Gabi. Simula nung gabi na yun, in-interview siya, tinatawag na kangaroo court, 'di ba? Pag sinabing kangaroo court, hinatulan siya, mabilisan, bawal po 'yun nung unang panahon, bawal kang hatulan ng madaling araw. Kailangan sa oras lang ng alam mo yung working hours. Yung opisina sarado pa. Just imagine, mula kagabi, inuli ka, inaresto ka. Just, buti pa nga si Francis Leo Mangusin, di ba? Nung inaresto siya, kumakain siya. Kilala niyo ba yun? Di ba? Kumakain siya, di ba? Imbis na yung isi-serve yung steak, isi-serve yung warrant. Di ba? You're under arrest. Imbis na merienda rights, Miranda rights yung binasa sa kanya. Di ba? Yung mga nakapanood doon. So ngayon, pero si Jesus Christ walang ganun. Walang you have the right to remain silent. Sa katunayan, nung si Jesus Christ siya ay inaresto, ano nangyari? Lahat ng mga kasama niya nagtakbuhan. Si Peter lang yung natira pero malayo pa. So ngayon, balik tayo. Mula gabi hanggang madaling araw, wala pong tulog. Yung mga puyatero dito, alam na alam nyo yung pakiramdam ng puyat. Nanginginig yung laman mo. Tapos wala ka pang pagkain, wala pa siyang pakaperito. Diba? Kahit anong kape mo, pagka pagod ka na, baliwala ang kape. Kaya nga minsan sa amin, kahit nagkakape kami, nakakatulog kami. Pag pagod na, wala nang magagawa. At dito, maiintindihan natin, bakit pagod na si Lord Jesus Christ physically. Walang tulog, binugbog ka na, kung ano-ano yung pinagagawa sa'yo. At actually, bago pa nga, di ba, yung sa Passion of the Christ, bago niya pasanin yung krus, anong ginawa sa kanya? Iba't ibang klase ng latigo, yung kanyang naranasan. At maraming dugo na ang nawala. At dahil dito, nakita ng mga sundalo, hirap na si Lord Jesus Christ. Hirap na si Jesus na buhatin ng krus. Ayun, nakita nila si Simon sa daan. Di ko alam kung bakit si Simon, di ko alam bakit. Siguro siya lang yung unang natipuhan, siya lang yung nakasalubong, ipinapasan sa kanya. Pero ano ba yung simbolismo nito? Para mas maintindihan natin, ito yung, naalala niyo yung krus natin before, nasa na ba yun? Pero wala na kasi, andi dito na sa kisame natin. Naalala niyo, nakita niyo itong nasa kisame natin. Ito pala, ayun. Ito pala yung krus. Tapos pinalaki dito. Hindi ba kayo nagtataka bakit nakaganyan yung krus? Di ba kayo meron niyang hamon sa atin. Unang-una makikita natin para siyang kamay na nagre-reaching out. Di ba? Para siyang kamay na nagre-reaching out. So, reach out for the lost. Reach out for people. Pangalawa, yung direction. Move forward. Katulad ni Simon, kung si Simon ay wala sa panahon na ito yung the greatest what if
what if, the greatest what if. Ang tanong dito, matatapos kaya ni Jesus yung kanyang pagbubuhat sa krus? Di natin alam, kasi ito yung the greatest what if eh. Kung wala si Simon, may buhay pa kaya? Bagamat alam natin, kailangan niya mamatay sa krus eh. Pero maiintindihan natin eh, pinayagan ng Diyos at meron siyang hamon sa atin. Ano yung hamon? Again, kailangan ho nating pasanin ang krus ni Jesus. Ito yung lesson na iniiwan sa atin. At naunawaan din ito ni Pastor Joe later on eh. Kasi tayo, idealistic tayo. Dapat si Jesus lang yung bida. Dapat walang sisingit sa eksena. Pero ang hamon dito, kasama tayo ni Jesus sa pagbubuhat ng kanyang krus. At naalala niyo yung Bible verse na binasa natin kanina? Ito yung Bible verse na binasa natin kanina. Basahin natin, 1, 2, 3, go. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ito po ang hamon sa atin. Katulad ni Simon, kailangan nating pasanin ang krus ni Jesus. Paano niya pinasan ito? Yung napipilitan lang siya. Sa totoo lang, mahirap pong pasanin ang krus ni Jesus. Hindi ho literal na krus. Bakit ito mahirap pasanin ang krus ni Jesus? Kasi kailangan natin tatlong S. S. Ano kaya yung unang S? Unang ibig sabihin ng pagpasan sa krus ni Jesus, surrender. Naalala nyo, nung gabi na si Jesus Christ bago siya ipako, sinurrender niya na yung sarili niya sa Diyos Ama. Ano sabi niya sa prayer sa Matthew chapter 26? Aking Ama, kung maaari, hindi ko maranasan itong paghihirap na ito. Pero ano yung dulo? Lord, but not my will, but your will be done. Napakahirap pong sumurrender. Lalong-lalo na kung yung bagay na pinapasurrender sa iyo, gustong-gusto mong gawin. Ito, biru-biruan. Hindi ko pa napapanood ang interview kay Alvin Aragon. Pero naging trending, pinag-resign ni Lord. Anong reaction niyo doon? Totoo naman eh. Meron naman talaga pinag-resign ni Lord eh. Meron nga, pinalilipat ka pa nga ng kurso eh. Balikan natin si Pastor Joe. Total na, pag-usapan na natin. Si Pastor Joe, na ikwento ni Pastor Adel sa atin, di ba? Dahil sa kanyang paglipat ng kurso, grabe yung mga pang-iinsulto na kanyang natanggap kasi talagang bright, very bright, at napakatalino ni Pastor Joe. Talagang pwede siya maging DPWH, engineer. Di ba? Kung gugustuhin eh. Kasi nung engineer yung sana meron tayong DPW, pero syempre, hindi pinayagan ni Lord eh. At dahil doon, mula sa pagiging engineer, nag-enroll ng Bible School, hindi pinag-resign, hindi pinalipat. At dahil doon, ang tingin ng ibang mga tao, grabe ka naman, sinayang mo yung future mo. Grabe ka naman, napakatalino mo pa naman, bakit ka napunta dyan? Grabe yung mga paghamak. At minsan ito din nararanasan natin, minsan pag yung isang bagay na nagtatagumpay tayo, pero pinalipat ka ni Lord, pinag-resign ka ni Lord, iba-iba yung sitwasyon. Ang lesson doon, ang Lord po ay minsan yung mga plano natin, katulad ni Simon, babaguhin niya, nagkakaroon ng redirection. Ang tanong, paano ka tutugon? Kung ikaw pinalipat ka ni Lord dito, kung ikaw pinapunta ka ni Lord dito, kung ikaw pinabalik ka ni Lord dito, kasi merong habang nagbabasa ako ng comment, siya naman ay pinabalik, hindi naman pinag-resign. Ibig sabihin, umalis na siya doon, pero siya ay pinabalik. Teacher yata siya, yung nagko-comment. Pero yung pinag-resign ni Lord, mga Kristiyano lang nakakaintindi nun eh. Sa totoo lang Bagamat, again, hindi ko pa napapanood ang kanyang interview, isa lang masasabi ko, the truth hurts. Okay? So, ang pagpasan po sa krus ni Jesus ay nangangailangan ng unang S. Ano yung S? Surrender. Ano kaya yung pangalawa? Pangalawang S. SSS eh. Suffering. Kailangan ng suffering. Mahirap po. Kaya nga sabi dito, pasanin mo ang iyong krus araw-araw. Sabi, itakwil mo ang iyong sarili. It requires suffering. Yung paghihirap. Hindi madaling sumunod kay Lord Jesus Christ. And pangatlo po na makikita pa natin dito, again, ano yung unang dalawang S? Surrender, suffering,
And syempre, sacrifice. Ang pagsunod po sa Panginoon, hindi ho natin isusugarcoat. Hindi ho totoo ang sinasabi ng mga naririnig natin. Bagamat yung joy, totoo yun. Na minsan kasi nakakarinig tayo, pag ikaw tinanggap mo si Lord, magiging perfecto ang buhay mo, sobrang saya mo na. Wag ho nating isusugarcoat kahit ho si Pablo, kahit si Lord Jesus Christ. Sabi niya, there will be tribulation. Sabi pa ni Pablo, yung mga sumusunod, yung mga nagnanais na sumusunod sa Panginoong Hesus, nakakaranas sila ng pag-uusig. Inihahanda tayo ng mga apostol ni Jesus. Ang pagsunod sa Kanya ay hindi ho madali. Kaya nga tinawag siyang krus. At nung unang panahon, pag sinabi pong krus, ito po ay simbolismo ng sumpa, para kang sinusumpa nung unang panahon na ito. Pero nung si Jesus Christ na ipako sa krus, curse turned into blessing. Ito yung kailangan po natin. Katulad ni Simon, kailangan po nating ipagpatuloy ang pagpasan sa krus ni Jesus. At again, sabi dito, pasanin araw-araw ang kanyang krus. Kapamuso, ano ba yung krus na ipinapabuhat sa iyo ng Panginoong Hesus? Unang-una, ano yung S? Ano yung bagay na pinapasurrender sa iyo ng Panginoon ngayon? Oras, sarili mo, kasalanan? Ano yung pinapasurrender sa iyo ng Panginoon? Ano yung kailangan mong pagdaanan na paghihirap? Ano yung kailangan mong isakripisyo sa harapan ng Panginoon? At ito yung hamon, paalala sa atin. Sa halimbawa ni Simon, we need to carry the cross of Jesus. And last, but not the least, 1, 2, 3, go. Magpatotoo tayo sa ating kapamilya tungkol kay Kristo. Sino ba yung kapamilya? Ito yung hamon sa atin. Take note, ito lang yung instance na lumabas si Simon. Pero nasan yung nagpatotoo siya sa kanyang pamilya? At dito maiintindihan natin kung bakit po lumitaw itong verse na ito. Si Simon na taga Cirene, na ama ni na Alejandro at Rufo. Ito po lalong-lalo na hamon po sa ating mga tatay. Pero hindi lamang po sa mga ama, kundi sa lahat ng kumikilala kay Kristo. Dapat po nating maunawaan na nung sinulat po ni Marcos ito, ang kanyang audience, target audience siya rito, yung mga Kristiyanong Romano. Kaya nung sumulat si Pablo dito sa Romans chapter 16 verse 13, lumitaw ulit yung pangalan ni Rufo. Binabati ko rin si Rufo na magiting na lingkod ng Panginoon at kanyang ina na para ko na ring ina. Ibig sabihin, nung sumulat si Marcos at maging si Pablo, nagkakaintindihan sila kung sino yung tinutukoy nilang Rufo. Ang tanong, paano kumilala sila Rufo kay Kristo? Ito yung malalim na hamon sa atin. Kasama po sa pagbubuhat ng krus ni Jesus, ang pagbabahagi rin sa ating mga kapamilya. Ito po, debatable siya, pero majority ng mga Kristiyanong scholars naniniwala na iisang tao lang itong si Rufo. And ako naniniwala rin dito. Dahil makikita natin, yung target audience ni Marcos, mga Romanong Kristiyano. Ang sinusulatan din dito ni Pablo, mga Kristiyanong Romano din. Nagtutugma siya. Ibig sabihin, nung sinusulatan ni Marco yung mga Kristiyanong Romano, kilala nila si Rufo. At nung sinusulatan ni Pablo ang mga Kristiyanong Romano, kilala nila si Rufo. Ganun yung thinking nila. Di ba magsusulat ka? Halimbawa, di ko alam kung kilala natin. Pumunta kayo sa bahay ni Brother Raimundo. Siguro sino ba si Brother Raimundo? Brother Ray, mga ganyan. Di ba? I-describe natin. At dito, ang hamon po sa atin, mga kapamuso, napakaliit lang ng isang verse lang ito sa buhay ni Simon, pero napakatindi po ng hamon sa atin. Kamusta ka sa iyong kapamilya? Lalong-lalo na sa ating mga tatay, ito po yung hamon sa atin as fathers sa household natin. Kaya kung magtataka bakit kaya ganun na lamang si Simon na taga Cirene, pwede na naman tumigil dun eh. Kasi kung titignan natin sa sulat ni Matthew at sulat ni Luke, hindi na lumitaw na ama ni na Alejandro at Rufo. Hindi na lumitaw yon.
dito lamang sa sulat ni Marcos. Kasi yung mga sinusulatan ni Marcos, kilala nila si Rufo. Again, the challenge for us, sa bahay natin, ang unang-una natin, kailangan bumahaginan. Kanina, sa announcement natin, nagpapatuloy po yung house church natin, di ba? Ganun po sa Teresa at nakaraan, bumisita tayo sa Tanay. Kailangan ho natin magkaroon ng pasanin sa ating kapamilya. Kapamuso ang tanong, may pakialam ka ba sa kapamilya mo? Mahirap po mag-share sa kapamilya. Kaya pangalawang tanong, kamusta patotoo mo sa bahay? Kaya nga lagi natin sinasabi, lalong-lalo sa mga kabataan, oo, masarap po yung naglilingkod sa Panginoon. Pero ang challenge namin sa inyo, sumunod muna kayo sa magulang nyo. Huwag natin ikokompromiso yung gusto namin kayong kasama sa paglilingkod sa Panginoon, pero kung kapalit nito, mahihirapan silang kumilala sa iyo, sa Panginoon, kasi sa patotoo natin, igalang muna natin ng ating mga magulang. Mga nanay, ganun din. Ewan ko, sabi nila, laging biru-biruan lang naman ito, no? Minsan, bawas-bawasan daw natin ng pagtatalak sa mga asawa. Meron ba dito mga talakera? Kaya minsan siguro nahihirapan yung Kasi sa totoo lang, mga lalaki po, yung mga lalaki, bigyan ko lang kayo ng idea. Ayaw na ayaw po ng mga lalaki na pagka-uwi sa bahay, sasalubungan mo agad ng Armalite. Ayaw na ayaw kasi magkaiba po yung isip ng lalaki at babae. Yung mga babae pagkagaling sa bahay, maghuhugas agad, maglilinis agad ng bahay. Pero yung mga lalaki, ang utak niya nasa opisina pa, nasa trabaho pa. Uupo pa yan. Minsan nihilata pa yan eh. Ganun po usually yung mga lalaki. Ewan ko bakit kami mabagal mag-isip. Gusto namin mag-relax. Kaya minsan kapag uunahan natin, tayo yung Kristiyano sa bahay, imbis na talakan muna natin, iparamdam muna natin yung pag-aalaga ng isang Kristiyanong asawa. Ito po yung malalim na hamon sa buhay sa atin ni Rufo. Pasanin ang ating krus, at syempre, magpatotoo tayo sa ating mga kapamilya. Kaya bilang conclusion, ano po yung ating conclusion, mga kapamuso? Basahin natin. 1, 2, 3, go. Ang encounter ni Simon kay Jesus ay nagdulot ng pagpapala sa kanya at maging sa ating lahat. Nagdulot to sa pagpapala sa buhay ni Simon. Kasi siya ay nakakilala. Ito unang-una po siya ay naligtas maging ang kanyang kapamilya. Encounter with Jesus is the greatest experience that we can experience. Yan yung naranasan ni Chuck Colson, yan yung naranasan ni Ninoy Aquino, bagamat maiksi ang kanyang buhay. Pero sa patotoo nila, they had encounter with the Lord Jesus Christ. At syempre tayo po ay napagpala rin kasi si Jesus Christ, nakaabot po siya sa Golgotha. Again, this is the greatest what if. The greatest what if. Hindi natin malalaman. Pero pinayagan ng Diyos na sumulpot si Simon, tulungan si Jesus na tapusin ang pagbubuhat ng krus. Dahil ang hamon sa atin, kailangan ho natin pasanin ang ating krus din. And sa huling pagbabasa, invite everyone na tumayo. Last part ng ating conclusion. 1, 2, 3, go. Kaya kung nais nating maranasan ang pagpapala ng Diyos sa buhay natin, lagi nating katagpuin si Jesus at patuloy na pasanin ang kanyang krus. Ito po ang hamon sa atin. Ngayong araw na ito, aalalahanin natin ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagsasalu-saluhan natin ng mga elemento ng komunyon na naririto. Yung tinapay na walang pampaalsa at yung grape juice na ininom o tinatawag din alak nung panahon na ito. Pagsasalu-saluhan natin. Mga kapamuso, ito po yung aral sa atin. Sa pagbabahagi natin ng Lord's Supper today, think about the cross of Jesus. Anong krus ni Jesus? Yung krus ni Jesus na ipinapabuhat sa iyo, ano yung pinapasakripisyo ng Panginoong Jesus sa iyo? Ano yung sakripisyo? Ano yung kailangan nating isurrender sa harapan ng Panginoong Jesus?
as we partake in the communion today, isurrender natin sa Panginoon. And again, kagaya ng hamon pa rin sa buhay ni Simon, as we partake, isama natin sa panalangin ating mga kapamilya. Lalong-lalo na sa atin na mga nag-iisa pa dito. Ipanalangin natin ngayon, Panginoong Diyos, huwag pong matapos ang 2026 na ako lang ang mag-isa rito. Wala akong kapamilya. Huwag ho tayong makontento. Ito po ang hamon sa buhay ni Simon. Ang kanyang mga anak, si Alejandro at Rufo, ay naging mananampalataya ni Kristo. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po, Lord, sa hamon na ito. Bagamat napakaiksi lang ng paglitaw ni Simon na taga Cirene. Pero kung lalaliman namin ang pag-aanalisa at pag-aaral sa buhay niya, Panginoon, may matinding hamon din po sa buhay namin. Panginoon, hindi ho madaling sumunod sa iyo, Panginoong Hesus. Kaya nga po, ang tawag dito ay pagpasan sa iyong krus. Hindi ho madaling pasanin ang iyong krus, Panginoon, sapagkat nangangailangan na kailangan namin itakwil ang aming sarili, ang aming sariling kagustuhan, alang-alang sa karangalan mo, alang-alang sa pagsunod sa kalooban mo, Panginoong Diyos. Kaya Lord God, o banal na Espiritu, tulungan niyo po kami, Lord Jesus Christ, na babuhay para sa iyo, Lord God. At amin din pong pinapanalangin, O God, na kami, Panginoong Diyos, ay magpatotoo din sa aming mga kapamilya. Lord God, tulungan niyo po kami na magkaroon ng maralim na pasanin, Panginoong Diyos, sa aming mga anak, aming mga kapatid, aming mga kamag-anak, mga kaibigan, Panginoon. Lalong-lalo na unang-una, Panginoon, sa aming mga kapamilya na araw-araw namin kasama, Panginoon. Sapagkat nais niyo po sila na maligtas din, Panginoon. I pray, Lord God, na hindi ho matatapos ang taong ito, Panginoon, na bawat isa sa amin, Panginoon, ay wala kahit isang kapamilya, Panginoon, na makakasama namin na nagsasamba sa iyo, makakasama namin, Panginoon, na maglilingkod sa iyo, Panginoon. And I pray that this year, in year 2026, Panginoong Diyos, bawat isang kapamuso, Panginoon, may kasamang kapamilya, Panginoon, na mananampalataya sa iyo, Panginoon. And another, Panginoon, na hamon sa buhay ni Simon, Panginoon, kung may mga pagkakataon po sa buhay namin, Lord God, yung plano namin ay hindi mo plano, Panginoon. Matupad ang plano mo, Panginoong Diyos. Katulad po sa buhay ni Simon, Lord God, na dumadaan lamang galing sa bukid, pero itong encounter na ito, Panginoon, nasira yung plano niya. Pero, Panginoon, nagkaroon ng napakagandang resulta. Nagkaroon ng pagpapala, Panginoong Diyos. Nakakilala siya, naligtas siya, pati ang kanyang kapamilya, Panginoon. Kaya sa bawat gagawin namin, Panginoon, itaas namin sa panalangin, italaga namin sa iyo, Panginoon, sapagkat ang plano mo ay higit na mas maganda. Sapagkat alam mo ang lahat ng bagay, alam mo ang nakabubuti para sa amin, Panginoong Diyos. And last, Lord God, sa aming pagsasalo-salo, sa pag-aalala, Panginoon, ng sakripisyo mo, Panginoong Hesus, ang lahat ng aming mga natutunan, ang lahat ng hamon ngayong araw na ito, Panginoon, ay idulog namin sa iyong harapan at sa gayon, Panginoon, tulad ni Simon, buhatin din namin ang aming krus, sumunod kami sa redireksyon mo at makakilala ang aming mga kapamilya sa iyo. Ito pong aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.